Maris, gumiti ka. Nandito ang buong pamilya. Huwag kang gumawa ng eksena. Iyon ang unang salitang sumalubong sa akin bago patuluyang huminto ang sasakyan namin sa tapat ng lumang bahay ng mga Vergara sa Lucban, Quezon. Hindi pa ako nakakahinga ng maayos. Hindi pa ako lubusang nakababa ng paa sa simentadong garahe. May utos na agad. Hindi pakiusap, hindi pag-aalala. Utos. At sa totoo lang, doon pa lang, may kung anong malamig nang gumapang sa batok ko. Bago tayo tumuloy, kung gusto mo ng mga kwentong ganito, mabigat, mabagal ang sugat pero malalim ang tama, mag-like ka, mag-subscribe, at i-comment mo mamaya kung ano ang una mong gagawin kung ikaw ang nasa lugar ko. Tatawid na tayo sa katahimikang mukhang ordinaryong reunion, pero may tinatago palang bangin. 13 anyos akong unang nakapasok sa bahay na iyon bilang nobya ni Paulo. 29 na ako ngayon, pero pareho pa rin ang amoy ng lumang kahoy sa pasilyo, ng pinagsamang kandila at lumang aparador, at ng nilagang baka mula sa kusina sa likod. Pareho pa rin ang kalansing ng mga kubyertos, ang marahang ugong ng lumang stand fan, at ang nakabibinging katahimikan na laging nabubuo sa bawat pagpasok ko. Bago may magsalita, bago may ngumiti ng pilit, bago may magkunwaring masaya akong makita. Suot ko ang simple kong bestida, kulay cream, walang mamahaling burda, walang anumang gustong ipakitang sobra. Kahit paano, sinadya kong huwag magmukhang masyadang bihis. Sa pamilyang iyon, kahit anong isuot ko, may mali pa rin. Kapag simple, sasabihing paawa. Kapag maayos, sasabihing mayabang. Kapag tahimik, suplada. Kapag sumagot, bastos. Pagkababa ko ng sasakyan, agad akong nilapitan ni Celia, ang biyenan ko, na parang may camera sa harap namin at kailangan niyang umarte bilang mabuting ina ng tahanan. Nakaperlas siya, maputlang lipstick, at yung ngiti niyang manipis na hindi umaabot sa mata. Inayos niya kunwari ang laylayan ng bestida ko sa kabumulong na may matamis na lason sa boses. Maris, huwag mong kalilimutan ha, reunion ng pamilya ito. Hindi ito venue para sa pagiging sensitibo. Napatingin ako sa kanya. Wala naman po akong balak gumawa ng problema. Siguraduhin mo, sabi niya, sabay kabig sa aking siko na parang lambing. Kasi sa totoo lang, marami na ring napapansin ng mga tao, lalo na pagdating sa iyo. Hindi ko pa man naitatanong kung ano ang ibig niyang sabihin, sumingit na ang isa sa mga hipag ni Paulo mula sa may pintuan. Ayan na pala si Maris, sabi nito, malakas, para marinig ng nasa sala. Buti sumipot, akala ko hindi pupunta kasi baka walang pakimkim. Nagtatawanan ng ilan. Yung iba, nagkunwaring hindi narinig. Yung ilan tumingin sa akin ng mabilis at umiwas agad ng mata, parang ayaw madawit sa eksenang pamilyar na sa bahay na iyon. Pinili kong hindi pumatol. Matagal ko nang pinag-aaralan ng klase ng kahihiyang kayang ihain ng pamilyang iyon sa mesa nang hindi gumagamit ng sigaw. Hindi sila palamura, hindi sila marahas sa harap ng tao. Mas masakit doon ang paraan nila, yung patulis na biro, yung tingin na pababa, yung salitang balot sa ngiti. Pagpasok namin sa sala, humampas sa akin ang init ng maraming katawan at maingay na usapan. May karaoke sa isang sulok pero mahina pa lang ang volume. Nasa mahabang mesa ang pansit habhab, hardinera, lumpiang ubod at 2 bilaw ng kutsinta at sapin-sapin na halatang inorder pa mula sa bayan. Sa dingding, naroon pa rin ang malalaking framed photos ng namayapang padre de familia, si Don Ernesto, na kahit wala na, parang siya pa rin ang sentro ng lahat. Sa dulo ng mesa, naroon ang ilang tiyahin ni Paulo, magkakatabi, nakapamaywang ang tingin sa akin na parang aplikanteng hindi pumasa. Umupo ako sa bakanteng silya malapit sa bintana, ang lugar na laging naiiwan para sa mga hindi naman talaga gusto pero hindi pwedeng hindi imbitahan. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang unang tahasang hiya. Maris? Tawag ni Celia, nakataas ang baso ng iced tea. Ikaw na nga siguro ang pinakamasipag sa paghahanap ng pwesto sa pamilya natin. May ilang nagpahinto sa pagnungya. May ilang nangumiti na alamang kasunod. Ngumiti ako ng pilit. Po? Wala namang masama sa pag-angat. Ang akin lang, sana huwag masyadong halata. Baka kasi isipin ng iba. Tumigil siya. Saka tinapik ang braso ng kapatid niyang katabi. Mukhang pera. May tumawa. Totoong tumawa, hindi yung alanganing ngiti lang, yung tawang gusto kong kalimutan pero kumapit sa tenga ko. Pakiramdam ko may humigpit sa lalamunan ko.
Narinig ko ang sariling tibok ng puso ko, malakas sa loob ng tenga. Naramdaman ko ang lamig ng baso sa kamay ko at ang biglang pagkatuyo ng dila ko. Napatingin ako kay Paulo, umaasang kahit isang beses lang, kahit isang salitang, "Ma, tama na." Pero ang lalaki ko, nakaupo lang, nakatingin sa plato niya, parang abulang-abulang sa paghiwa ng lumpia. Doon ako unang nasaktan ng buo ng araw na iyon. Hindi dahil sa sinabi ng biyenan ko, kundi dahil sa katahimikan ng lalaking pinangakuan akong kakampihan ako. Hindi ako sumagot. Inayos ko lang ang baso ko sa mesa at nagkunwaring may tinitingnan sa labas ng bintana. Ayokong makita nilang nanginginig ang baba ko. Maya-maya, tumayo si Celia at lumapit sa likod ni Paulo. Yumuko siya para may ibulong. Siguro akala niya alingano ng ingay ng usapan ng boses niya. Siguro kampante siyang sapat na akong nasanay para hindi na makinig. Pero narinig ko, malinaw. Pakisamahan mo lang siya, may kailangan tayo sa kanya. Hindi ngayon, pag-alis ng mga tao. Nanigas ang hamay ko sa ilalim ng mesa. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung pagtawag sa akin ng mukhang pera o yung biglang paglilinaw na may silbi lang pala ako sa araw na iyon dahil may kailangan sila sa akin. Dahan-dahan kong itinaas ang mata ko. Si Paulo, bahagyang tumandog, walang pagtataka, walang pagtutulok, parang usapang napag-uusapan nila dati pa. At sa isang iglap, nag-iba ang anyo ng buong reunion sa paningin ko. Hindi na ito simpleng salo-salo, hindi na ito family obligation na kailangan kong tiisin. May hinihintay sila, may kailangan, at hindi iyon mabuti. Mula sa kabila ng mesa, sinalubong ako ng tingin ni Tita Belen, pinsan ng namayapang biyeran kong lalaki at dating barangay sekretary ng lugar. Siya layat ang kalang sa angkan na kailanman hindi sumabay sa pangmamaliit sa akin. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagsalita, pero nakita kong tumigil ang tingin niya sa akin. Sa kamarahang siyang tumingin sa may istante sa sala kung saan may nakapatong na dark blue na envelope case sa ilalim ng desk ledger. Isang segundo. 2. Saka siya tumingin ulit sa akin, na parang may gustong ipahiwatig pero hindi pwedeng sabihin ng lantaran. Ibinalik ko ang tingin ko sa estante. Nandun nga ang envelope case. Makapal, maayos, hindi pang regalo, hindi pang reunion photos. At sa ibabaw noon, naroon ang guest ledger kung saan isa-isa raw pipirma ang lahat ng dumating. Bigla kong naalala ang isang rinya ni Celia kahapon sa telepono, nang pilitin niya akong huwag mag-absent. Importante, present ka. Kailangan kumpleto. Noon, inakala kong porma lang nila iyon. Ngayon, iba na ang tunog. Sa sala, dumagundong ang boses ng MC nilang pinsan. "Mga nandito na po ba lahat? Mamaya po may kaunting family update lang tayo bago ang group picture." Family update. Napakaliit na mga salita. Pero sa araw na iyon, parang may bigat na bakal. At habang sunod-sunod ang tawanan sa paligid, habang humahalo ang amoy ng pagkain sa lumang alikabok at pabango ng matatandang tiyahin, isa lang ang malinaw sa isip ko. Hindi ako dapat pumirma sa kahit ano. At lalong hindi ako dapat magpanggap na wala akong narinig ilang minuto lang ang nakaraan. Pero sa loob ko, tahimik na akong nagbibilang. Sino ang lapit ng lapit kay Paulo? Sino ang bantay sa estante? Sino ang paulit-ulit na tumitingin sa orasan? 3 tao agad ang napansin ko. Una, si Celia, na kahit kunwari abala sa pag-asikaso ng bisita, paulit-ulit namang lumilingon sa sala na parang may hinihintay na tamang sandali. Pangalawa, si Paulo, na hindi mapakali sa telepono niya. Maya't maya siyang lumalabas sa may veranda, humihina ang boses kapag may kausap, tapos babalik sa loob na parang walang nangyari. Pangatlo, si Tito Arman, kapatid ng namayapang Don Ernesto, na dati bihira kong makitang kasali sa mga usaping pera ng pamilya, pero ngayon ay siya ang may hawak sa guest ledger at siya rin ang may sabing 3 beses ng, "Pirmahan nyo na para maayos na." Maayos na alin? Iyon ang tanong na paulit-ulit na kumakagat sa isip ko. "Maris, kumain ka pa," sabi ng pinsan ni Paulo na si Dayan, sabay lapag ng isang maliit na plato ng pansit sa harap ko.
Siya yung tipo ng kamag-anak na hindi mo alam kung kakampi ba o simpleng mahilig lang makiayon sa kung sino ang mas malakas sa silid. Napangiti ako ng tuyo. Okay lang ako. Talaga? Umupo siya sa tabi ko at tumagilid ang boses niya. Kasi dito sa pamilya, marami talaga ang nagsasabing masyado kang seryoso sa pera. Alam mo naman, baka naaapektuhan si tito at si tita. Tinignan ko siyang ng diretsyo. Anong koneksyon ng budget ko sa bahay namin sa reunion na ito? Natigilan siya. Hindi niya siguro inaasahang sasagot ako ng ganun kalinaw. O wala, sinasabi ko lang, Dayan, putol ko, mahinahon pero buo. Kung may gustong sabihin ng pamilya, mas maigi sigurong direkta. Umiwas siya ng tingin, saka tumayo. Bahala ka na nga. Pagkaalis niya, lumapit si Tita Belen sa akin na kunwari may kukunin sa mesa. Hindi ka masyadong magtagal mamaya sa sala kapag kumunti na ang tao. At kung may ipapakita sa'yo, huwag ka agad maniniwala sa sinasabi nila. Basahin mo ang petsa. Basahin mo ang unang pahina. Hindi ko siya agad sinagot. Tita, ano po ba yun? Hindi siya tumingin sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin dito. Hindi pa ako sigurado sa lahat. Pero may naaamoy akong hindi tama mula pa noong nakaraang buwan. Bago pa ako makapagtanong ulit, lumapit na si Celia na may bitbit na tray ng kape. Kate Belen, nandyan ka pala. Maris, ikaw na nga ang hinahanap ng asawa mo. May kakausapin daw siya sa'yo mamaya. Nagkatiginan kami ni Tita Belen kahit sandali lang. Isapat iyon para maramdaman kong hindi gawa-gawa ng isip ko ang kaba. Maya-maya, nagsimula ang tinawag nilang family update. Lahat kami pinaupo sa sala. Ang mga bata ay pinaunta sa likod bahay. Ang karaoke ay pinahinaan. Ang electric fan sa sulok ay kumalansang sa bawat ikot. Parang kinakabahan din. Tumayo si Tito Arman sa gitna, hawak ang ledger at may 2 folder sa ilalim ng braso. Hindi makapal na folder ng testamento o kung anumang shortcut pang pelikula. Mga simpleng clear book lang na may photocopy sa loob. Mas nakakatakot iyon para sa akin dahil mas mukhang totoo yun. Bago tayo mag-picture ulit, sabi ni Tito Arman, may inaayos lang tayong family matter tungkol sa lumang property at sa renovation ng resort annex. Formalidad lang ito para sa kapakanan ng lahat. Resort annex. Napatingin ako kay Paulo. Hindi niya ako tinignan. Ang resort na tinutukoy nila ay yung maliit na events place sa likod ng lumang orchard ng pamilya. Isang proyekto na ilang taon nang pabagsak at paulit-ulit na lulunugob ng gastos. Noon pa man sinasabi nilang temporary lang ang hiram ng pera para doon. Noon pa man may laging kulang, may laging aayos din. Formalidad lang, ulit ni Celia, mayan ay nakangiti sa mga bisita. Para hindi na rin tayo mahirapan sa future. Gusto kong tumawa sa salitang future. Sa pamilyang iyon ang ibig sabihin ng future ay problema ngayon na itutulak sa iba. Isa-isa pilapirma ang ilang tiyuhin sa ledger. Attendance lang daw. Pero nang mailagpag iyon malapit sa akin, may napansin agad ako. Sa ibabaw ng pahina ng mga pirma, may maliit na sticky note. For Maris/Paulo, after meeting. Hindi ko ginalaw ang papel. Tinignan ko lang. At dahil minsan ang totoo ay kusang lumalapit kapag hindi ka nagpapahalata, nakita ko ring bahagyang nakausla sa clear book ang unang pahina ng isang dokumento. Hindi sapat para basahin lahat, pero sapat para makita ang 2 bagay. Una, ang petsa sa itaas na February 12. Ikalawa, ang linya na may salitang consent of spouse. Biglang nanamlamig ang mga palad ko. February 12. Noong petsa na iyon, nasa Batangas ako para sa training ng kumpanya. May hotel booking ako, may attendance log, may group photos pa kasama ang team. Wala akong pinirmahan kahit ano. Wala akong nakitang dokumento. At lalong hindi ako nagsang-ayon tungkol sa resort nilang ilang beses ko nang sinabing wala akong sasangkutan. Narinig ko ang boses ni Paulo sa tabi ko. Hindi ko man namalayan na nakaupo na pala siya. Babe, sabi niya mababa ang tono, malambing ang pilit. Mamaya, kaunting pirma lang, formality lang para hindi na humaba.
Hininga ako ng dahan-dahan. Anong pipirmahan ko? Wala, presence lang naman para sa family records. Bakit may nakalagay na consent of spouse? Naramdaman kong bahagyang tumigas siya sa tabi ko. San mo nakita? Hindi mo muna sagutin yan, sabi ko. Sagutin mo muna ako. Napayuko siya sandali, saka huminga ng marahas. Maris, wag gito. Bakit? Reunion ito, di ba? Family update? Mamaya na, mariing sabi niya. Please, huwag kang gumawa ng eksena. Noon ko napatunayan, kapag ang isang tao ang unang natatakot sa eksena, kadalasan alam niyang may hindi siya maipapaliwanag ng malinis. Tumayo ako para uminom kunwari ng tubig. Dumaan ako sa may estante at saka ko mas malinaw na nakita ang clear book. Nasa loob ang ilang photocopies, isang notarial page at sa dulong bahagi, tila may pirma. Pamilyar ang kurba, pamilyar ang titik. Mukhang iyong pirma ko, pero may mali. Hindi iyon ang pirma kong buo. Parang pilit ginaya ang dulo at ang initial sa gilid ng pahina, hinding-hindi akin ang paraan ng pagsusulat. Mula sa likod ko, narinig ko ang tinig ni Celia. Maris, sabi niya, kalmado pero may bakal. Huwag kang masyadong mausisa. Masisira ang araw. Humarap ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa hapong iyon, ngumiti ako ng totoo. Hindi dahil masaya ko, kundi dahil bigla kong naunawaan na hindi lang pala ako nila minamaliit. Kinakailangan nila akong manatiling maamo. At ang pinakaayaw ng mga taong ganito ay isang babaeng nagsisimula ng magbasa ng mali nilang petsa. 5:00 na, nang magsimulang umunti ang mga tao. Iyong mga pinsang malalayo, isa-isa nang nagpaalam. Ang ilang tiyahing, nag-uuwian na rin dala ang mga natirang pagkain sa plastic containers. Ang mga batang kanina'y maingay sa likod bahay ay inaakay na ng mga magulang papasok sa sasakyan. Pababa na ang araw sa likod ng bundok. At ang dilaw na ilaw mula sa mga lumang bumbilya sa sala ay lalo lang nagpalungkot sa itsura ng bahay. Iyon daw ang oras na gusto nilang hintayin. Noon ko naintindihan kung bakit sinabi ni Celia kay Paolo, pag-alis ng mga tao. Kapag kaunti na lang ang saksi, mas madaling magpaliwanag, mas madaling mang-gaslight. Mas madaling palabasing ang problema ay simpleng hindi ko lang pagkaintindi. Nasa may lababo ako noon, naghuhugas kunwari ng kamay. Nang lumapit si Tita Belen, hindi siya diretsong tumabi sa akin. Kumuha muna siya ng baso, saka marahang nagsalita habang umaagos ang tubig. Hindi ka ba pinayuhan ng asawa mo? Hindi po. Hindi ka rin ba pinirmahan noon? Hindi po ako pumirma ng kahit ano noong Pebrero. Humugot siya ng maikling hininga. Ang kinatatakutan ko, iyon nga. Nilingon ko siya. Ano po ba talaga ang meron? Tinignan muna niya ang may pintuan bago siya sumagot. May utang ang pamilyang ito, Maris. Hindi na maliit. Hindi na simpleng pautang sa kakilala. May financing na pinasok para sa anik sa likod ng resort. Nung una, kay Paolo at sa nanay niya lang umiikot ang usapan. Pero humina ang negosyo, na-delay ang bayad, tapos may mga papel na inasikaso sa bayan. Ano pong kinalaman ko roon? Ilang segundo siyang natahimik, at sa katahimikang iyon, ko naramdaman ang bigat ng sagot bago pa man niya sabihin. Sa pagkakaalam ko, isinama ang pangalan mo, Maris. Parang may humampas na kung anong mabigat sa dibdib ko. Hindi pwede yun, agad kong sinabi. Wala akong pinirmahan. Kung peke ang pirma, lalong delikado, sagot niya. At kung hindi man peke ang lahat, baka may dokumentong ginamit ang pagiging status mo bilang asawa para palabasing may consent ka. Napatakip ako sa bibig ko. Hindi dahil gusto kong umiyak, kundi dahil ayokong may marinig ng unang tunog ng takot ko. Sa isip ko, mabilis na nagsalubong ng mga detalye ng mga nakaraang buwan. Iyong beses na hiningi ni Paolo ang sample signature ko kunwari para sa delivery ng condo admin. Yung beses na ipinasa sa akin ng ilang papeles at sinabing acknowledgement lang iyon ng courier na dumating habang wala siya. Yung beses na tinanong niya kung updated pa daw ang civil documents namin kasi baka kailanganin sa insurance. Noon, hindi ko pinansin. Asawa ko siya. Bakit ako magdududa? Iyon pala ang totoong presyo ng tiwala. Hindi mo agad nakikita kung saan ka unti-unting binabawasan. Pagbalik ko sa sala, nandoon na si Paolo. Nakatayo siya malapit sa estante, hawak ang clear book. Sa sofa,
Nakaupo si Celia na parang handa ng magpaliwanag sa isang batang pasaway. Nandun din si Tito Arman, seryoso ang mukha, at isang malang hindi ko ng buong kilala. Nakabarong, may maliit na bag at mukhang pagod na pagod na. Naalala ko ang sabi ni Dayan kanina bago umalis si attorney. Kaya pala, Maris, upo tayo. Sabi ni Celia, huwag nating palakihin. Hindi ako umupo. Ano ito? Nagtitigan silang tatlo. Si Paolo ang unang nagsalita. Babe, may financing ang para sa annex. Naging spouse-linked lang ang file kasi kasal tayo. Technical lang. Kailangan lang tapusin ang kulang sa acknowledgement para hindi tayo magkaaberya. Tayo? Napangiti ako ng walang saya. Sigurado kang tayo ito? Maris naman. Wala akong pinirmahan noong Pebrero. Sa puntong iyon, pati ang lalaking nakabarong ay napatingin kay Paolo. Mabilis sumingit si Celia. Hindi lahat kailangang iniintindi ng emosyonal. May mga bagay na ginagawa para sa kapakanan ng pamilya. At total, nakikinabang kayo naman sa apelido namin. Sa apelido? Putol ko. Na ilang beses niyo akong pinahiya dahil daw may habol ako? Umigting ang panga niya. Huwag mong ibahin ang usapan. Hindi ko binabago. Nililinaw ko. Tinapik ni Paolo ang clear book. Kulang lang ang final conformity, babe. Kapag pinirmahan mo ito, tapos na. Hindi, sabi ko. Ang tanong, bakit may pirma akong nasa papel na hindi ko nakita? Tumahimik ang buong sala. Naririnig ko ang electric fan, ang kaluskos ng kurtina sa bintana, ang bahagyang pag-uubo ni Tito Arman. Lahat iyon parang lumayo. Naiwan lang sa gitna ang papel at ang mga mukha nilang biglang hindi mapakali. Mabuti na lang at sa mismong sandaling iyon, may kumatok sa gate. Malakas, sunod-sunod. Tumayo si isa sa mga kasambahay at pinapasok ang isang lalaking naka-motor jacket, may dalang brown envelope at clipboard. Mukha siyang courier, pero hindi ordinaryong delivery rider na namimigay lang ng parcel. Sanay akong tumingin sa mga taong may hawak na dokumentong ayaw mong tanggapin. Paulo Vergara? Tawag niya mula sa may pintuan. Walang sumagot agad. May receiving copy po para kina Paulo Vergara at Maris Guevara Vergara. Parang nag-iba ang hangin sa buong bahay. Naramdaman kong unti-unting humigpit ang mga daliri ko sa strap ng bag ko. Lumapit si Paulo, nangingiting ng pilit. Ano yan? Final demand notice po mula sa financing company at copy po ng notice of default. Pinapabalikan po ang signed receipt. Hindi ko nakita kung sino ang unang namutla, si Paulo ba o si Celia. Pero malinaw kong nakita ang pag-angat ng tingin ng lalaking nakabarong mula sa clear book papunta sa akin. Para bang sa isang iglap, may piyesang lumapat sa isip niya na hindi niya inaasahan. Bakit may pangalan ko? Tanong ko. Malinaw, hindi na mahina. Hindi sumapit si Paulo. Kinuha ko ang sobre mula sa courier bago pa nila maagaw. Binasa ko ang nasa harap. To spouses Paulo Vergara and Maris Guevara Vergara. Subject, demand for payment / notice of default. Renovation financing obligation, Vergara Orchard Annex. Parang may sumabog sa loob ng bahay, kahit walang sumigaw. Mula sa kusina, may dalawang tiyahing hindi pa pala nakakaalis na napasilip. Mula sa may hagdan, bumaba ang isang pinsan na kanina'y nagpapahinga raw. At sa mismong gitna ng lumang sala, kung saan ako kaninang tanghaling tinawag na mukhang pera, ako mayon ang may hawak na papel na nagsasabing matagal na pala akong idinugtong sa utang na hindi ko alam. Hindi na ako ang nahihiya. Sila na. Maris? Sabi ni Celia, ngayon ay wala na ang kintab sa boses. Ibigay mo muna rito, ipapaayos natin yan. Umangat ang ulo ko. Hindi ko ibibigay. Sa pamilya ito. Hindi. Pudol ko. Sa pangalan ko na ito. Tahimik si Paulo. Tahimik ng paraang hindi na maipapaliwalag ng pagod, ng pressure o ng hiya. Tahimik ng isang taong alam na hindi aksidente ang nangyari. Sabihin mo sa akin ang totoo sa kanya. Simula kailan niyo akong isinama rito? Nanatili siyang nakayuko. Si Tita Belen ang sumagot, marahan pero sapat para marinig ng lahat. Matagal na. At doon tuluyang nabasag ang natitirang pag-asa kong simpleng misunderstanding lang ang lahat. Ang reunion na ito, ang mga pilit ng ngiti, ang mga insulto, ang utos na huwag gumawa ng esena, ang guest ledger, ang clear book,
At ang paghihintay na umalis ang mga tao, hindi pala basta pagtitiis na naman ng isang manugang sa pamilyang ayaw sa kanya. Isa pala itong maingat na patibong. At bago ako umuwi ng gabing iyon, isang bagay ang sigurado kong naiwan sa bahay na iyon. Hindi na ang dating Maris ang lalabas sa pinto. Dahil kung ang akala nila ay mapapahawakan nila ako sa papel gamit ang hiya, maling babae ang pinili nilang igipitin. At ngayon, may hawak na akong unang ebidensya. Hindi ako agad umalis. Sa totoo lang, gusto ko. Gusto kong lumabas sa lumong bahay na iyon, sumakay ng kahit anong tricycle palabas ng barangay, at hayaang habulin ako ng gabi sa halip ng sarili kong galit. Gusto kong huminga sa lugar na walang amoy ng lumang kahoy, walang tunog ng mga boses na marunong manakit ng hindi nagtataas ng tono, at walang mga matang kanina pa sinusukat kung hanggang saan ako papayag na yurakan. Pero hindi ako umalis. Hindi dahil matapang ako sa sandaling iyon, kundi dahil alam kong kapag tumalikod ako nang wala pang nalalaman, mas madali nila akong babaliktarin kinabukasan. Mas madali nilang sasabihing nagwala lang ako, hindi nakaintindi, emosyonal, dramatic at kung ano-ano pang paborito nilang ipahid sa isang babaeng gusto lang linawin ng totoo. Kaya nanatili ako sa gitna ng sala, hawak ang brown envelope habang isa-isang umaatras ang mga taong kaninang ang tatapang tumawa. "Maris, wag tayo dito," sabi ni Paulo sa wakas. Mahina ang boses na parang siya pang nahihiya para sa aming dalawa. "Pwede naman nating pag-usapan ito sa bahay." Napalingon ako sa kanya. "Anong bahay?" Nanigas siya. "Ang bahay na pinagsamahan natin," dagdag ko. "O yung bahay kung saan may mga papeles kang ipinapasok sa pangalan ko nang hindi ko alam." "Hindi ganun yun." "Talaga? Alin ba ang hindi ganun?" Ikinaway ko ang envelope sa harap niya, na may demand notice, na nasa pangalan ko, o iyong may pirma kung hindi ko ginawa. "Maris," singit ni Celia, tumatayo mula sa sopa. "Huwag mo namang husgahan agad. Hindi mo pa nga alam ang buong kwento." Napangiti ako ng mapakla. Ayan naman lagi ang linya nyo. Kapag kayo ang gumagawa ng mali, huwag manghusga agad. Pero kanina, isang salita lang, mukhang pera, kumpleto na ang hatol nyo sa akin. Hindi na siya nakasagot agad. Mula sa gilid, umubo ng mahina ang lalaking nakabarong. Ngayon ko lang siya napagmasdan ng maayos. Nasa mga huling 40 o unang 50 siguro ang edad. Hindi mamahali ng itsura, pero malinis. Yung barong niya, luma na ang tiklop sa manggas. May dalang maliit na folder bag at isang pagod na mukha ng taong sanay makita ang mga pamilyang sabay-sabay nagpapanggap na maayos bago magkalabasan ng totoo. Ako po si Attorney Joel Manansala, na ipatawag lang ho ako rito para sana sa closure ng ilang formalidad. Closure? Ulit ko, may closure ba sa bagay na hindi ko alam? Hindi siya sumagot agad. Napatingin siya kay Celia, saka kay Paulo para bang naghihintay kung sino ang may lakas ng loob sabihin ng totoo. Ngunit nang walang nagsalita, dahan-dahan siyang buntong hininga. "Mrs. Vergara," sabi niya, mahinahon, "sa pagkakaunawa ko, may pending compliance sa financing documents na may spouse-related acknowledgement. Iyon sana ang inaayos ngayong hapon." "Spouse-related acknowledgement?" Sabi ko. "Ibig sabihin, aware kayong may pirmang asawa kailangan dyan?" "Standard procedure kasi kung conjugal implications." "Hindi iyon ang tanong ko, attorney." Tahimik siya. Lumapit si Tita Belen mula sa may pintuan ng kusina. Hindi siya malakas magsalita, pero may kakaibang bigat ang boses niya sa bahay na iyon. Marahil dahil siyang iisang taong kailanman hindi nagpakain sa takot ni Celia. "Joel," sabi niya, diretso, "sinabihan mo ba sila noon pa na kailangang may malinaw talagang consent ang asawa?" Napalingon ang abogado sa kanya. "Opo, ilang beses." At sa simpleng sagot na iyon, parang may isa na namang piraso ng kisame ang bumagsak sa ibabaw naming lahat. Tinignan ko si Paulo. "Ilang beses ka sinabihan?" Hindi siya makatingin sa akin. "Maris, makinig ka muna. Ilang beses?" "Hindi naman kasi agad ganito ang plano." "Plano?
Napalakas ang boses ko, hindi dahil gusto kong mag-eskandalo, kundi dahil sa wakas narinig ko ang salitang dati lagi lang nilang binabalot sa mga terminong mabango. Plano. May plano kayong gamitin ang pangalan ko? Hindi gamitin, mabilis nang sabi ni Celia. Pamilya tayo. Kapag may problema ang isa, dapat sumasalo ang lahat. Talaga po? Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. Nung tinawag niyo akong mukhang pera, pamilya rin ba tayo noon? Nabumigat ang mukha niya. Napansin ko, pati yung mga natitilang tiyahin sa gilid ay hindi na makasingit. Kapag kasing totoo na ang naglalakad sa gitna ng silid, kusang umaatras ang mga chismis. Lumapit si Paolo ng bahagya. Babe, pakinggan mo muna ako. Hindi ko gustong idamay. Nabaon lang talaga kami. Akala ko may ahon pa. Akala ko maikakas ako pa bago mo malaman. May kung anong malamig na tumusok sa dibdib ko sa paraan niyang sabi ng bago mo malaman. Hindi bago ako masaktan, hindi bago ako pumayag, kundi bago mo malaman. Doon ko tuluyang nakita ang anyo ng asawa ko. Hindi yung lalaking ilang taon kong pinanindigan sa harap ng sariling pamilya ko, hindi yung pinili kong pakasalan kahit ilang beses akong binalaan, kundi isang lalaking komportable sa kasinungalingan basta't kaya pa niyang itawid ang araw. Magkano? Tanong ko. Natigilan ng lahat. Magkano ang utang? Si Tito Arman ang unang umubo, pero si Celia ang sumagot. Hindi iyan ang importante ngayon. Sa akin, importante. Hindi mo maiintindihan ang buong structure. Subukan niyo akong respetuhin kahit ngayong gabi lang. Natahimik si Celia, saka marahang tumingin kay Paulo. At sa katahimikang iyon, si Attorney Joel na ang nagsalita. Marahil dahil alam niyang wala nang saysay ang pagtatakip kung nakaharap na sa aming lahat ang demand notice. Nasa mahigit 11 milyon na po, kasama ang penalties, extensions, at interest restructuring. Parang may dumadagundong na trend sa loob ng tenga ko. 11 milyon. Hindi iyon simpleng atraso sa hulog. Hindi iyon kayang itago sa salitang formality. Hindi iyon problema ng pamilyang medyo nahihirapan lang pansamantala. Iyon ay pagkabaon. Iyon ay uri ng halagang hindi mo isinasama ang asawa mo nang hindi mo ipinapaalam, maliban na lang kung handa kang sirain ang buong buhay niya. 11, halos pabulong kong sabi. At kailan pa ito? Initial facility was opened 8 months ago, sagot ng abogado. May amendments at extensions pagkatapos. 8 months, 8 buwan. 8 buwan ng pagsasalo namin sa isang bahay, 8 buwan ng pagtulog sa iisang kama, 8 buwan ng sabay naming pagkain sa umaga habang iniisip kong stress lang sa negosyo ang pananahimik ni Paulo. 8 buwan akong katabi ng isang taong alam na may apoy ng papalapit sa pangalan ko. Naramdaman kong nanghina ang mga tuhod ko, pero hindi ako umupo. Ayokong makitang bumabagsak ako sa harap nila. Sa halip, hinigpitan ko ang hawak ko sa envelope at huminga ng dahan-dahan. May kopya ko, sabi ko, at gusto ko ng certified copies ng lahat ng dokumentong may pangalan ko. Aba, teka lang, mabilis na sabi ni Celia. Hindi ka basta-basta pwedeng kumuha ng pangalan ko ang nasa loob. Putol ko. Karapatan ko iyon. Hindi ka ba nahihiya? Bigla niyang banat at doon lumabas ang tunay niyang mukha. Sa dami ng taong nandito, ilalabas mo talaga ang pagiging makwenta mo? Huminga ako ng malalim. Hindi na ako nasaktan sa salitang iyon. Nawala na ang sting ng mukhang pera at makwenta sa sandaling nakita kong iyon na lang ang bala niya. Kapag isang taong sanay manakot ay bumalik sa pang-iinsulto, ibig sabihin wala na siyang hawak na matinong paliwanag. Hindi po ako makwenta, sabi ko, malinaw. Nagbibilang lang ako ng pinsalang nilagay niyo sa pangalan ko. Tahimik. Mula sa girid, marahang nilapitan ni Tita Belen. Hindi siya humawak sa akin, hindi siya nagdrama. Tumabi lang siya sa paraang mararamdaman mong may isa kang saksi na hindi ka iiwan sa gitna ng mga lobong nakabihis pamilya. Maris, hinahin niyang sabi, may isa pa. Napatingin ako sa kanya. Anong isa pa?
Tinignan niya muna si Celia, saka si Paulo. Sa katahimikang iyon, si Attorney Joel na ang nagsalita. Marahil dahil alam niyang wala nang saysay ang pagtatakip kung nakaharap na sa aming lahat ang demand notice. May papeles na dinala rito noong nakaraang buwan. Hindi ko binasa ng buo, pero may napansin akong pangalan mo sa isang supplemental undertaking. Supplemental? Parang dagdag na kasulatan? Sabi niya. At ang sabi sa akin noon, alam mo raw, parang may sumipa sa sikmura ko. Ibig sabihin, hindi lang isang papel ang posibleng may kalokohan, hindi lang isang beses ginamit ang pangalan ko. At mas masakit doon, hindi nag-iisa sa lihim si Paulo. May mga taong sinadyang paniwalain ang iba na kasama ako sa plano. Bago pa ako makasalita, biglang tumunog ang cellphone ni Paulo. Sa katahimikang iyon, napakalakas ng ringtone. Tinignan niya ang screen at kitang-kita ko ang pagkaputla ng mukha niya. Sinong tumatawag? Tanong ko. Hindi siya sumagot, kundi nabasa ko ang name na nagliwanag sa screen bago niya ibinaba ang telepono. Liza, Branch Ops. Liza, hindi pamilyar, hindi kamag-anak, hindi attorney, hindi kontraktor, at mas kakaiba pa roon, sa mismong oras na nagkakabukingan kami sa Lala, may tumatawag sa kanya mula sa branch operations ng financing company. Napansin din iyon ni Tita Belen at marahil napansin din ni Attorney Joel dahil sa unang pagkakataon nakita kong hindi lang ako ang nagdududa sa lawak ng problema. Doon ko naramdaman ang pagbukas ng isa pang pinto ng takot. Hindi pa kumpleto ang totoo. At kung tama ang kutob ko, hindi lang pamilya ang nanahimik sa akin. May isa pang taong malapit sa dokumento ang matagal nang nakakaalam. Noong gabing iyon, hindi ako sumabay umuwi kay Paolo. Nagpaalam ako ng diretsyo, walang iyak, walang esena, walang pagbato ng plato na siguradong mas gusto nilang mangyari para may maipangalan sila sa akin kinabukasan. Kinuha ko lang ang bag ko, ang brown envelope, at ang natitirang dignidad na pinilit nilang gaspangin buong hapon. Paglabas ko ng gate, ang hangin ng lokban ay malamig at may bahid ng usok mula sa mga dumadaang motor. At sa unang pagkakataon simula nang makarating ako roon, nakahinga ako ng malalim. Si Tita Belen ang nag-abot sa akin ng payong bago ako sumakay sa tricycle. "Sa bahay ka mula ni Nena," sabi niya. Tinutukoy ang nakababata niyang kapatid na may maliit na paupahang unit malapit sa bayan. "Huwag kang uuwi sa kondo niyo ngayong gabi kung hindi mo pa naiisip ang gagawin." "Bakit po?" Doon siya unang tumingin sa akin ng may halong awa at hiya. Dahil may mga taong kapag desperado, inuunahan ng kwento. Iyon ang isa sa pinakamahalagang payo na natanggap ko sa buhay ko. At hindi pa man tuluyang sumisiksik sa isip ko noon, pakiramdam ko'y may humila na agad sa dibdib ko. Tama siya. Sa mga pamilyang sanay magtakip ng kuspe, hindi ka lang lalaban sa ginawa nila. Lalaban ka rin sa bersyong ikukuha nila ng simpatsya mula sa iba. Kaya pagka-check-in ko sa maliit na unit ni Aling Nena, isang simpleng kwartong may electric fan, kortinang floral, at amoy ng bagong saing mula sa katabing bahay, hindi ako humiga agad. Umupo ako sa dulo ng kama, inilapag ang brown envelope sa tabi ko at binuksan ang cellphone ko. May 12 missed calls si Paolo. May 4 na text. "Paolo, babe, please, sagutin mo ako. Hindi ito ang iniisip mo." "Paolo, pinoprotektahan lang kito sa stress kaya hindi ko sinabi agad." "Paolo, huwag kang munang makinig kay Tita Belen. Hindi niya alam ang buong context." "Paolo, pakiusap, umuwi ka. Maaayos natin ito." Napapikit ako. May kakaibang sakit sa mga linyang iyon. Hindi dahil gusto kong paniwalaan, kundi dahil kilalang-kilala ko ang tono. Iyan ang boses ng taong ayaw mawala ng kontrol sa kwento. Hindi pa rin pag-aamin, hindi pa rin buong katotohanan. Damage control pa rin. Hindi ako sumagot. Sa halip, tinawagan ko ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ko sa trabaho, si Attorney Faye Sarmiento, legal consultant ng kumpanya namin noong may internal contract issue kami 2 taon na ang nakaraan. Hindi siya barkada, hindi siya iyaking tawag kapag nasasaktan ka.
Pero siyang tipo ng taong kapag nagsabi ng ipadala mo lahat, hindi ka na kailangan pang aliwin para maramdaman mong may aasahan ka. Sinagot niya ako sa ikatlong ring. Maris, gabi na. Okay ka lang? Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang boses ko nang sumagot ako. Faye, kailangan ko ng tulong. May mga dokumentong posibleng ginamitan ng pangalan ko nang wala akong consent. Tahimik siya sandali. Hindi yung tahimik ng walang maisip, kundi yung tahimik ng abogadong sabay-sabay inaayos sa isip ang urgency, evidence at unang hakbang. Nasaan ka? Lukban, reunion ng pamilya ng asawa ko. May kopya ka ba ng kahit ano? Demand notice lang at may nakita akong documents. May pirma na parang akin pero picturean mo lahat ng kaya mong ma-access. Huwag kang pipirma sa kahit ano. Huwag kang uuwi kung kasama mo ang taong posibleng may ginawa. At Maris, bumigat ng bahagya ang boses niya. At Maris, isecure mo ang lahat ng dates kung nasaan ka noong sinasabing pumirma ka. Ipinikit ko ang mata ko. May records ako. Training sa Batangas, may hotel logs, may attendance. Good. I-save mo lahat. At bukas, hihingi tayo ng certified copies. Bago pa kami tuluyang magtapos ng usapan, sinabi niya ang linyang hindi ko naiisapan. At isa pa, alamin mo kung sino ang nasa loob na nakakaalam ng matagal pero hindi sinabi sa'yo. Napatingin ako sa dingding. Bakit? Dahil sa ganitong cases, bihirang isang tao lang ang tahimik. Laging may isa pang nagbabantay ng butas. Pagkababa ko ng tawag, pakiramdam ko'y mas luminaw at mas nagdilim ng sabay. Mas luminaw dahil sa wakas may direksyon na ang takot ko. Mas nagdilim dahil alam kong tama siya. May isa pa. Bandang 10:00 ng gabi tumawag si Tita Belen. Maris, sabi niya, hindi na paikot-ikot. May sasabihin ako, pero kailangan handa ka. Sabihin niya po, si Liza na nakita mo sa screen ni Paolo, si Liza Mendoza. Tumibok ng malakas ang dibdib ko. Kilala niyo po? Dati siyang staff ng munisipyo. Ngayon, nasa branch operations nga ng financing company. At ano po? At pinsan siya ni Dayan. Napatayo ako mula sa kama. Sa maliit na kwartong iyon, biglang lumiit lalo ang hangin. Si Dayan. Iyong pinsang kanina'y umupo sa tabi ko at banayad akong tinusok ng mga linyang kunwari biro. Iyong nakakaalam na may darating na attorney. Iyong pamilyar sa tono ni Celia. At pinsan pala niya ang nasa branch operations ng kumpanyang may hawak sa utang. Sigurado po kayo? Matagal ko nang alam ang relasyon nilang magpinsan. Hindi ko lang agad naisip na konektado sa financing hanggang kaninang nakita kong tumawag sa cellphone ni Paolo. Napakagat ako sa loob ng labi ko. Parang unti-unting lumilinaw ang pattern. Hindi lang basta sila nagpabaya sa utang. May access sila sa impormasyon. May kakilala sila sa loob. May mga taong posibleng nagbantay ng proseso, nagbulong kung anong kulang at marahil ay tumulong para patagalin ang tahimik na paggamit sa pangalan ko nang hindi agad sumasabog. Bakit hindi niyo sinabi agad? Mahina akong tanong. At doon ko naramdaman ang una kong puot na hindi lang para kina Celia at Paolo. Tumahimik si Tita Belen sa kabilang linya. Nang sumagot siya, narinig ko ang bigat ng guilt sa boses niya. Dahil mali ang inisip ko, akala ko alam mo. Akala ko kahit papaano may consent ka na napipilitan ka lang. Nang marinig kitang magsalita kanina, doon ko lang naunawaang wala ka talagang alam. Sumikip ang lalamunan ko. Hindi siya ang kontrabida. Alam ko iyon. Ngulit may kakaibang kirot kapag nalaman mong may isang tao palang ilang buwang may kutob. May nakikitang bakas, pero piniling manahimik dahil inakalang baka hindi rin siya dapat makialam. Ito ang pinakamasakit na anyo ng ikalawang pagtataksil. Hindi iyong lantad kang ipinasok sa bitag, kundi iyong may nakakita sa lubid, pero hindi ka hinila palayo. Naupo uli ako sa kama. Dahan-dahan. May iba pa po ba? Meron.
sabi niya. Nung isang buwan, narinig kong nag-uusap sina Celia at Dayan sa may lanay. Ang sabi ni Dayan, kapag pumalag si Maris, sabihin niyo na alam na niya ito noon pa. May tao tayo sa loob. Kaya nating patunayan na na-receive niya ang notice. Nangilid ang luha ko sa wakas, pero hindi ako humagulgol. Ibang klase ang iyak na lumalabas kapag hindi lang puso mo ang binasag, kundi pati pangalan mo. May tao tayo sa loob? Ulit ko. Oo. At sa pangungusap na iyon, tuluyan nang nagbago ang laban. Hindi na ito simpleng away mag-anak. Hindi na ito tungkol sa insulto sa reunion. Hindi na rin ito basta pagtuklas na ginamit ako sa utang. Mas malala, may posibleng chain ng silence. May access. May inside help. May gumagalaw hindi lang sa bahay, kundi sa proseso. At sa unang pagkakataon, simula nang mabasa ko ang demand notice, hindi na lang takot ang naramdaman ko. May pumasok na malamig, malinaw, at matibay na pasya. Hindi ako sasagot sa galit. Hindi ako magmamakaawa sa paliwanag. Hindi rin ako papayag na ako ang gawing pinakamahinang pader na babagsakan ng lahat. Kung tahimik nilang binuo ang patibong, tahimik ko ring sisimulan ang pagpuputol sa lubid. At kinabukasan, ang una kong gagawin ay hindi pakikipag-ayos. Kukunin ko ang papel, lahat ng papel. Dahil sa ganitong laban, ang totoo ay hindi sinisigaw, ipinapakita. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga gising na ako. Ang maliit na bintana ng inuupahan ni Aling Nena ay tinatamaan na ng maputlang sikat ng araw. Sa labas, may dumaraang tricycle, may humihiyaw na naglalako ng tinapay, at may amoy ng kaping barako mula sa kusina sa ibaba. Karaniwang umaga sa probinsya. Ngulit para sa akin, parang iba ang liwanag ng araw na iyon. Mas malamig, mas malinaw, at mas walang awa. Sa tabi ng unan ko, naroon ang brown envelope, ang cellphone ko, at isang maliit na notebook na hiningi ko kay Aling Nena bago matulog. Sa unang pahina, nagsimula akong magsulat ng timeline. February 12, Batangas Training, Hotel, Attendance. 8 months ago, initial financing opened. 1 month ago, supplemental undertaking mentioned by Tita Belen. Yesterday, demand notice served in Lukban Reunion. Kapag pinipilit kang lituhin ng sinungaling, timeline ng unang sandata. Dahil ang sinungaling, malakas habang pakalat-kalat ang detalye, pero humihina kapag magkakatabi na ang petsa. Bandang 8:00, dumating si Tita Belen. May dala siyang pandesal at 2 kopya ng papel na halatang minadali ang pagpo-photocopy. Ipinasok niya agad sa akin ang folder bago pa man umupo. Ito lang ang naabutan kong makunan. Hindi ko nadala ang originals. Nasa bahay pa. Kinuha ko ang mga papel. Hindi ako abogado, ngunit sapat ang ilang taon ng corporate admin work para makilala kung alin ang kahinahinala sa dokumento na hindi dapat minadali. Unang pahina, spousal consent and undertaking. Pangalawang pahina, terms summary ng financing. Pangatlo, notarial acknowledgement. Sa ibaba ng unang pahina, naroon ang pangalan ko, Maris Guevara Vergara. At sa ilalim nito, isang pirma na mukhang ginaya mula sa lumang records ko, pero hindi buo ang pressure, hindi pantay ang hagod, at masyadong maingat ang mga kurba, gaya ng pirma ng taong kumukopya, hindi ng taong sanay sa sariling pangalan. Ngulit hindi ang pirma ang unang sumuntok sa akin, kundi ang detalye na nasa itaas. Personal appearance before the notary, Paulo Vergara and Maris Guevara Vergara. Hindi ako naroon, sabi ko, halos pabulong. Tumandong si Tita Belen. Alam ko, kung may personal appearance nakalagay, diyan sila delikado, pero hindi pa rin tayo pwedeng umasa sa kutob lang. Pinikturan ko lahat. Ipinadala ko agad kay Attorney Faye. Ilang minuto lang tumawag siya. Maris, bungad niya. Huwag mo munang ipagkalat ang copies. I-preserve mo lang.
At makinig ka, may 3 bagay na kailangan. Sabihin mo. Una, certified true copies mula sa proper source. Pangalawa, proof of your whereabouts nung signing date. Pangatlo, anumang mensahe o witness na magpapatunay na hindi ka informed. Huminga ako ng malalim. Kaya ba itong habulin? Kung may forged signature, false acknowledgement, o misleading spouse consent, hindi ito simpleng away mag-asawa. Pero tandaan mo, hindi sapat ang galit. Kailangan malinis ang chain. Chain of proof. Iyon ang salitang paulit-ulit na bumabalik sa akin simula kagabi. Hindi sapat ang maramdaman kong niloko ako. Hindi sapat na alam ko sa sariling hindi ako pumirma. Sa ganitong laban, ang nararamdaman ay simula lang. Ang magtatayo sa'yo ay ang kaya mong ipakitang hindi mabubuwag ng depensa nila. Kaya mong pumunta sa branch today? Tanong ni Faye. Kung kailangan, oo. Pumunta ka. Humingi ka ng formal copies bilang named party. Huwag kang makipagsagutan. Huwag mong sabihing alam mo na ang lahat. Tingnan mo lang kung anong ibibigay nila at paano sila kikilos. Iyon ang ginawa ko. Bandang 10:00, nasa branch na ako sa Lucena. Sumama si Tita Balen pero nanatili siya sa waiting area. Pagpasok ko sa opisina ng financing company, sinalubong ako ng malamig na aircon, amoy bond paper, at yung pamilyar na corporate politeness na lalong lumalamig kapag may alam silang hindi mo pa lubos na alam. Lumapit ako sa reception at sinabi ang pangalan ko. Halos 1 segundo lang, pero sapat para mapansin ko ang pagbabago ng mukha ng front desk officer nang marinig niya ang apelyido ko. May appointment po kayo? Wala, pero named party po ako sa demand notice na ito. Gusto ko pong humingi ng kopya ng lahat ng documents na may pangalan ko. Kinuha niya ang notice at tumingin sa screen. Maya-maya, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng beige blouse at may ID lace na nakaharap. Hindi ko siya kilalang personal, pero nang makita ko ang apelyido sa ID niya, para akong dahan-dahang sinampal ng katotohanan. Liza Mendoza. Ito na iyon. Hindi siya ngumiti ng buo. Yung ngiti niya tipid at kontrolado, gaya ng taong sanay magmukhang helpful habang nagsusukat ng panganib. Mrs. Vergara, sabi niya, ako si Liza from Branch Operations. Nabanggit po sa akin ang account concern nyo. Concern. Napakaliit na salita para sa sunog na iniwan nila sa pangalan ko. Gusto ko ng kopya ng lahat ng may pangalan ko, sabi ko. Of course, sagot niya. Pero subject po iyon sa request process. Kailangan lang nating i-verify. In person po ba ako listed sa signing? Isang saglit siyang natigilan. Napakaliit lang pero kita. Ay, part po yun ng file details. Kasama na po sa documents once processed. May receipt po ba ng service ng notices sa pangalan ko? Kasama rin po sa records. May acknowledgement po ba na ako mismo ang tumanggap? Mas tumagal ang katahimikan niya. At doon ko napatunayan ng isang mahalagang bagay. Hindi siya nabibigla dahil wala siyang alam. Nabibigla siya dahil alam niyang alam ko na may dapat hanapin. Mrs. Vergara, sabi niya, mas maingat na ngayon. Ang maipapayo ko po ay dumaan tayo sa formal written request. Tumanggo ako. Sige po, written request. Habang sinusulatan ko ang request form, dumaan ang isang lalaking mas matanda mula sa loob ng opisina at napansin ang pangalan ko sa notice. Bahagya siyang tumigil, saka tumingin kay Liza. "Na-brief mo na ba siya?" tanong niya. Sumikip ang dibdib ko. Na-brief. Hindi natulungan. Hindi na-accommodate. Na-brief. Parang may nangyaring usap bago pa ako dumating. Mabilis sumagot si Liza. Ina-assist ko pa lang po. Nagkunwari akong walang napansin. Ipinasa ko ang form ng maayos, humingi ng receiving copy at umalis ng hindi nagtataas ng boses. Sa labas ng opisina, doon lang ako huminga ng mas malalim. Anong meron?
Tanong ni Tita Belen nang nakasakay kami sa kotse ng kakilala niyang nagpahatid. May something sa loob at hindi lang simpleng magpinsan sila. Sigurado ka? Kapag ang empleyado hindi natatakot sa reklamo mo pero natatakot sa tanong mo, ibig sabihing alam niyang may butas sa file. Bandang tanghali, tumawag muli si Attorney Faye. Naipasa ko na sa kanya ang observations ko. Maris, ito ang mahirap na parte. Kapag may inside help, lalong kailangan nating maging maingat. Baka i-clean up nila ang records kapag nagpanik. Anong gagawin ko? Huwag kang gagalaw ng padalos-dalos. Secure external proof. Hotel certification, training attendance, emails, photos, at ihanda mo ang sarili mo. Para saan? Doon siya tumigil ng kaunti. Kasi may posibilidad na hindi lang isang tao sa pamilya ng asawa mo ang nagkanula sa'yo at may posibilidad ding na may isang taong magmamakaawang patawarin mo siya hindi dahil nagsisisi, kung hindi dahil siya ang susunod na madadamay. Pagkababa ko ng tawag, ilang segundo akong nakatingin lang sa bintana ng sasakyan habang umaandar kami pabalik sa bayan. Sa gilid ng kalsada, may mga tindahang bukas, may mga taong abala sa ordinaryong buhay nila. May nagtitinda ng buko, longganisa at pansit habhab. Napaka-normal ng lahat sa labas. At marahil iyon ang pinakamalupit na bahagi ng pagtataksil. Habang gumuho ang mundo mo, tuloy pa rin ang araw ng iba. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot at panghihina, may isang bagay na unti-unting tumitigas sa loob ko. Hindi na ako iyong babaeng umaasang kusa silang magsasabi ng totoo. Ngayon, handa na akong kunin iyon, piraso-piraso, petsa-petsa, pirma-pirma. At sa susunod na haharap ako kay Paolo, hindi na ako magtatanong para humingi ng awa. Magtatanong ako para itapat ang bawat sagot niya sa ebidensyang hindi niya na mabubura. Kapag handa ka na, itutuloy ko ang chapter 7 to 9 ready to record na may mas mabigat na domino escalation, full reveal, at fresh ending na hindi lang simpleng kahihiyan. May tunay na repair, boundary, at bagong simula. 3 araw akong hindi umuwi sa kondo. Hindi ko rin pinutol agad ang lahat ng tawag ni Paulo. Hindi dahil gusto ko pa siyang pakinggan, kundi dahil sa mga ganitong laban, minsan ang pinakaimportanteng ebidensya ay hindi mo kinukuha sa papel. Kinukuha mo sa mga salitang kusang lumalabas kapag takot nang mawala sa tao ang kontrol. Sa unang araw, puro pakiusap. Sa ikalawa, paliwanag. Sa ikatlo, nagsimula ang tunay niyang pagkakamali. Noong umagang iyon, nasa maliit akong mesa sa inuupahan ba rin ni Aling Nena, kaharap ang laptop ni Tita Belen, habang isa-isa kong dinidownload ang attendance confirmation ko sa Batangas training, hotel invoice, geotagged photos naming magkakatabi ng team, at email blast ng HR na nagpapatunay na nandun ako buong araw noong petsang sinasabing personal appearance ko sa notary. Pinadala ko na ang lahat kay Attorney Faye. Ang sagot niya, maikli pero mabigat. Faye, maganda. Tuloy mo. Kapag nakuha natin ang certified copies at hotel cert, may malinis na contradiction ka na sa file. Kasabay noon, dumating din ang requested certification mula sa hotel. Naka-PDF. May oras ng check-in, may oras ng seminar attendance, may pangalan ko, may official email footer. Para akong dahan-dahang binubuhusan ng malamig na tubig na sa wakas ay may halong lakas. Hindi pa panalo, pero hindi na rin ako hungkag. Bandang 10:00, tumawag si Paulo. Hindi ko sana sasagutin pero naalala ko ang bilin ni Faye. Kapag nagsalita siya, hayaang siya mismo ang maglatag ng butas. Kaya sinagot ko. Hello? Mahina ang unang hinga niya sa kabilanin niya. Para bang hindi niya inaasahan na papansinin ko pa siya. Maris, salamat at sinagot mo. Sabihin mo ang kailangan mong sabihin. Pwede ba tayong magkita? Kahit saglit lang. Hindi ito dapat umaabot sa ganito. Tahimik ako sandali. Hindi ito umabot sa ganito ng kusa. Dinala niyo ako rito.
Huminga siya ng mabigat. Alam ko, mali ako, pero hindi naman kita gustong sirain. Hindi mo pala gusto, pero ginawa mo. Pinipilit lang ako ni Mama noon. Lumalala na kasi ang problema. Kapag hindi ako nakahanap ng paraan, mawawala ang annex, pati lupa sa likod, pati... Paulo, pinutol ko siya. Huwag mong gamitin ang takot mo bilang paliwanag kung bakit mo ginamit ang pangalan ko. Tumahimik siya. At pagkatapos ng ilang segundo, dumating ang linyang matagal ko nang hinihintay. Hindi naman sana sasabog ito kung hindi ka nakinig kay Tita Belen. Napapikit ako. Doon ko napatunayan na kahit sa gitna ng pagkakadurog namin, mas pinipili pa rin niyang sisihin ang taong nagsabi ng totoo kaysa aminin ang sarili niyang ginawa. Hindi si Tita Belen ang naglagay ng pangalan ko sa papeles. Hindi rin ako ang notary. Ano? Tumahimik siya. Napaupo ako ng mas tuwid. Pakiramdam ko biglang nag-iba ang hangin sa paligid ko. Anong ibig mong sabihin ng hindi ikaw ang notary? Wala. Ang sinasabi ko lang hindi lahat hawak ko. May mga taong tumulong para maitawid ang proseso. Akala ko legal naman dahil may marriage certificate tayo at doon siya tuluyang nadulas. Hindi ko na siya pinutol agad. Hinayaan ko siyang marinig ang sarili niyang katahimikan pagkatapos ng mga salitang iyon. Ulitin mo. Sabi ko, mapagbagal. Maris, huwag mo nang paikot-ikutin. Ulitin mo. Akala mo legal dahil may marriage certificate tayo. Standard practice daw yon sa ganitong klasing... Sino ang nagsabi? Tahimik. Si Liza ba? Mas lalong humaba ang katahimikan. Hindi ko na kailangan ng tuwirang oo. Sa mga taong marunong magsinungaling, may mga sandaling mas malakas ang katahimikan kaysa pag-amin. Dahan-dahan kong pinindot ang record sa isa ko pang telepono na nakapatong sa mesa. Huli na, oo. Hindi ko na record ang mga naunang salita, pero sapat pa rin ang mga susunod. Sino ang nagsabi, Paulo? Mahina siyang sumagot. Hindi lang si Liza, may nag-ayos din ng wording sa supplemental para hindi halatang kulang ang original. Parang huminto ang oras. Supplemental. Wording. Hindi halata. Ang mga salitang iyon ay hindi ginagamit ng lalaking inosenteng nalulubog lang sa utang. Iyan ang mga salitang gamit ng taong matagal nang nakasakay sa proseso ng pagtatakip. Sino pa? Tanong ko. Maris. Sino pa? Nasa family lang din, sabi niya, halos pabulong. Si Dayanang nag-connect sa amin, tapos si mamang nagsabing huwag ka munang sabihan hanggang ma-approve ang restructuring. Pakiramdam ko, hindi ako humihinga. Si Dayan, Liza, Celia, at si Paulo sabit na. May tao sa branch, may tao sa pamilya, may tao sa loob ng bahay. Hindi ito sabog na problemang aksidenteng sumama sa pangalan ko. Tinahi nila ito ng magkakasama. Bakit? Yun lang ang naitanong ko. At sa unang pagkakataon sa buong buhay naming mag-asawa, narinig kong umiyak si Paulo hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil alam niyang naubusan na siya ng mga bersyong pwede niyang ikubli. Kasi ikaw ang pinakamalinis ang records, sabi niya. Wala kang past liabilities, stable ang work mo, magandang tignan sa papers, at kapag kasamang pangalan mo, mas mababa ang tingin ng risk. Hindi ako nakasagot agad. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil may mga sakit na hindi agad tinatamaan ng luha. May mga sakit na unang pumapasok bilang katahimikan, tuliro, pagkapako. Para kang nakatingin sa salamin at biglang may estranghehan nakatitig pabalik sa'yo. Isang babaeng buong akala niya, minahal siya. Pero sa mga mata ng mga taong pinaglaanan niya ng panahon, naging numero lang pala siya sa risk assessment. Mababang risk, malinis ang records, stable ang trabaho. Iyon pala ang halaga ko sa kanila. Hindi asawa, hindi pamilya, hindi tao, instrumento. Pagkababa ng tawag, ilang minuto akong hindi gumalaw. Mula sa kusina, narinig ko ang kalansing ng tasa ni Aling Nena. Sa labas, may batang tumatawa sa kalsada, may asong tumatahol sa katabing bahay. Napaka-normal ng mundo, habang sa loob ko, may isang bahagi na tuluyang namatay.
Pero kasabay noon, may isa ring ipinanganak, isang malinaw na desisyon. Hindi na ito ilalaban sa paliwanag, hindi na ito ihahain sa awa, at lalong hindi ito tatapusin sa simpleng iyak at patawad. Kinakahapunan, ipinasa ko kay Faye ang summary ng tawag, ang partial recording, ang timeline, ang hotel certification, at ang pangalan ni Liza at Diane. Maya-maya, tumawag siya. "Maris," sabi niya, diretso. "Handa ka na ba sa domino?" Anong ibig sabihin? Kapag sinimulan natin ito ng formal, hindi lang sila ang gagalaw, pati branch, notary, at kung sino mang nag-endorse ng papers, mapapatingin. May magtatangkang mauna sa kwento, may magmamakaawa, may mananakot. Huminga ako ng dahan-dahan. Pagod na akong matakot. "Hindi pa yan ang pinakamabigat," sabi niya. "May nakuha akong paunang impormasyon mula sa contact ko. Mukhang hindi lang spouse consent ang butas. May discrepancy rin sa service records ng notices." Napahigpit ko ang hawak sa telepono. Iyon na ang domino. Kapag bumigay ang isang record, susunod ang iba. At sa unang pagkakataon mula nang tawagin akong mukhang pera sa reunion na iyon, naramdaman kong umiikot na ang bigat. Hindi na lang pakanan sa akin. Pabalik na rin sa kanila. Ang unang bumagsak ay hindi si Celia, hindi rin si Paulo, kundi si Diane. Minsan ganun talaga. Sa isang maingat na kasinungalingan, ang unang pumupunit hindi yung pinakamatigas magsalita, kundi yung pinakasanay makisabit sa lakas ng iba. Ika-4 na araw matapos ang reunion, nakatanggap ako ng mahabang mensahe mula sa kanya. Hindi, "Kumusta ka?" Hindi, "Pwede ba kitang makausap?" Diretso agad sa sarili niyang pagtatanggol. "Diane, bago ka pa may kung anong marinig sa iba, gusto ko lang sabihin na hindi intensyon ko na madamay ka. Tumulong lang ako na mapabilis ang communication dahil emergency na ang account. Si Tito Arman at Tita Celia ang may alam ng lahat. Huwag mong idamay si Liza dahil empleyado lang siya at sumusunod lang din. Si Paulo ang final say sa lahat." 3 beses kong binasa ang mensahe. Sa unang tingin, parang paglilinis lang ng pangalan, pero sa totoo lang isang kusang paglalaglag iyon ng chain. Tumulong lang ako. Ibig sabihin, aminin niyang may papel siya. Mapabilis ang communication, ibig sabihin may direct link nga siya sa loob. Si Paulo ang final say, ibig sabihin hindi na niya maikakailang bahagi ni Paulo ang bawat hakbang. Ipinasa ko agad kay Faye. Halos kasunod noon ang reply niya. "Maris," sabi niya, diretso. "Huwag kang sasagot agad, hayaan mong matakot sila sa sarili nilang silence." Ngunit bago pa kami makapagdesisyon sa susunod na hakbang, may isa pang nangyari. Tumawag si Tito Arman. Sa totoo lang, siyang huli kong inaasahang tatawag. Sa buong reunion, mukha siyang isa sa mga lalaking nabubuhay sa gitna ng gulo bilang pag-iiwas sa panig. Hindi siya kasing ingay ni Celia, hindi kasing lambot magsinungaling si Paulo. Iyon yung uri na madaling isipin ng lahat na nadamay lang siya. Pero mali pala ako. "Maris?" Bungad niya. Pagod ang boses. "Pwede ba kitang makausap ng personal? Hindi sa bahay, sa simbahan sa bayan." Napatigil ho. "Bakit doon?" "Kasi may mga bagay na matagal ko nang hinayaan dahil akala ko hindi ako dapat makialam at ayoko nang ulitin." Iyon ang ikalawang pagkakataon sa buong pangyayaring iyon na narinig ko ang tono ng taong huli nang nagsisisi. Nagkita kami sa gilid ng lumang simbahan bandang 3:00 ng hapon. Mainit pa ang hangin, may amoy ng kandila at alikabok sa paligid, at ang mga yabag ng mga nagsisimba ay mahina lang sa lumang bato ng patio. Nasa bench siya sa lilim, hawak ang isang brown envelope na mas manipis kaysa hawak ko noong reunion. Hindi ako umupo agad. "Ano ito?" Hindi siya tumingin sa akin kaagad. "Photocopy ng service log at courier transmittal." Biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. "Bakit nasa iyo?" Dumaan sa akin noon ang request dahil ako raw ang pwedeng gawing witness kung sakaling hahanapan ng family representative. Tumaas baba ang lalamunan niya. Hindi ko binasa noon ng mabuti. Akala ko, internal lang. Pero pagkatapos ng nangyari sa reunion, binalikan ko. Kinuha ko ang envelope. Sa loob, may 2 pahina. Una,
Internal Transmittal Summary. Ikalawa, isang receiving line na may pangalan ko pero walang malinaw na pirma, parang initials lang na hindi kahawid ng sulat kamay ko. At sa ibaba, may petsang hindi tugma sa timeline. Hindi ito tama, sabi ko. Alam ko, sagot niya. At may isa pang hindi tama. Yung address na nilagay dyan, lumang address niyo pa ni Paulo. Hindi na kayo roon nakatira noong pinadala raw ang notice. Napaangat ang tingin ko sa kanya. Iyon ang ikalawang malaking bitak. Hindi lang posibleng peke ang consent, posibleng pinadaan din sa lumang address ang notices para may papel na na-serve kahit hindi ko natanggap. Sino ang nag-ayos nito? Tanong ko. Napahawak siya sa noo niya bago sumagot. Hindi ko alam lahat, pero may isang gabing narinig kong sinabi ni Celia kay Paulo, kapag hindi umabot sa kanya ang unang notice, mas madali nating masasabing alam niya pero pinabayaan lang. Pakiramdam ko'y nawala ang init ng hapon. Hindi ko alam kung ilang sandali akong nakatingin lang sa mga papel sa kamay ko. Minsan, ang katotohanan ay hindi na humahampas. Humihigop na lang ito ng lakas, paunti-unti hanggang maramdaman na may parte ng katawan mong nanghihina kahit nakatayo ka pa. Bakit mo ngayon lang sinabi? Tanong ko, at hindi ko na itinago ang pagod sa boses ko. Tumingin siya sa akin noon, diretso, wala nang paikot. Dahil duwag ako. Simple, malinis, at mas matalim kaysa anumang paliwanag. Hindi niya sinabing nadala lang siya, hindi niya sinabing para sa pamilya, hindi niya sinabing akala niya okay lang. Duwag lang daw siya. At sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon, nakaramdam ako ng isang emosyon na mas mabigat sa galit. Pagluluksa. Pagluluksa para sa mga taon na ginugol ko sa pag-aakalang ang problema ko sa pamilyang iyon ay pangmamaliit lang. Simpleng ayaw sa akin. Simpleng pasaring sa hapag. Hindi ko alam na sa ilalim pala noon, may kakayahan silang ibenta ang kapayapaan ko para maitulak sa ibang tao ang sariling pananagutan. Bandang gabi, nagsama-sama na ang lahat ng pirasong. The forged-looking spouse consent, the false personal appearance, the old address on service records, the internal connection through Liza, the coordination through Diane, at ang admission ni Paulo na ginagamit ang malinis na records ko bilang pagbaba ng risk. At dito ko tuluyang naunawaan ang tunay na ibig sabihin ng bulong ni Celia noong reunion. Pakisamahan mo lang siya, may kailangan tayo sa kanya. Hindi para iligtas ang negosyo, hindi para iligtas ang pamilya, kundi para iligtas ang sarili nila mula sa formal liability habang may itutulak silang ibang pangalan sa harap. Ako ang pananggalang. Ako ang pinakamadaling isabit dahil ako ang legal na asawa. Ako ang pinakamalinis na mukha sa papel, kaya ako rin ang pinakamagandang harang sa pagbagsak nila. Hindi nila ako gustong makasama. Gusto nila akong mauna sa tama. Kinagabihan, dumating ang pinakamatinding tawag. Si Celia. Hindi na ako nagulat nang hindi bumangad sa paghingi ng tawad. Maris, kung isusundong mo ito, hindi lang si Paulo ang babagsak, masisira ang apelyido ng pamilya. Napatingin ako sa madilim na bintana ng inuupahan ko. Sa labas, may iilang ilaw ng bahay at malayong tahol ng aso. Tahimik ang gabi. Pero sa tainga ko, malinaw ang tunog ng isang babaeng hanggang dulo ang iniingatan ay hindi ang tama, kundi ang pangalan. Matagal na po kayong nag-aalala sa apelyido. Bakit hindi nyo inisip yun bago nyo idikit ang pangalan ko sa utang nyo? Madali para sa yung magsalita. Hindi mo naiintindihan kung ano ang itinayo namin. Napangiti ako, pero wala nang pait. Pagod na lang. Mali po kayo. Naiintindihan ko na. Anong naiintindihan mo? Naunahan ako ng sariling katahimikan bago ako sumagot, na mas mahalaga sa inyo ang anyo ng pamilya kaysa dangnal ng isang tao. Hindi siya sumagot agad, at nang magsalita siya ulit, wala nang yung tiklop ng peke niyang pagiging desente.
Kapag inilaban mo ito, huwag ka nang babalik sa pamilyang ito. Doon ko naramdaman ang kakaibang galan na matagal ko nang hindi naranasan. Dahil sa wakas, sinabi na rin niyang direkta ang katotohanan. Hindi nila ako itinuring na pamilya kailanman. Kaya nang ibaba ko ang tawag, wala na akong iniwang pag-asa na susuyo pa sa bahay na iyon. Ang natitira na lang ay proseso, at sa susunod na hakbang, hindi na ako pupunta bilang manugang. Pupunta ako bilang taong babawiin ang sarili niyang pangalan. May mga tao na akala nila ang hustisya ay kailangang laging maingay, na dapat may sigawan sa gitna ng sala, may nagsisampalan ng salita, may luluhod, may iiyak sa harap ng lahat. May isang gabing biglang mababaliktad ang mundo ng mga nananakit sa'yo habang nakatingin ng buong barangay. Pero hindi ganon ang nangyari sa akin. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit mas tumagal ang bigat ng ginawa ko. Dahil hindi ito naging palabas, naging hangganan ito. Sa tulong ni Attorney Faye, nagsimula kaming magpadala ng formal na requests at notices sa tamang paraan. Walang padalos-dalos, walang post sa social media, walang pa-interview sa kamag-anak. Ang una naming ginawa ay ilak ang ebidensya. Certified copies, hotel certification, attendance logs, address discrepancy, messages, at ang salaysay ni na Tita Belen at Tito Arman na parehang handang tumistigo kung kakailanganin. Nang makita ng financing company ang contradiction sa personal appearance at service records, biglang nag-iba ang tono nila. Yung mga empleyadong kanina'y formal lang, naging sobrang ingat sa bawat sagot. Yung request process na akala mo matagal, biglang bumilis. Yung branch na parang kampanteng may hawak sa akin, nagsimulang magtanong sa sarili nilang files. Isa-isang gumalawang domino. Una, nagkaroon ng internal review. Pangalawa, na-freeze ang paggamit sa anumang document na may pangalan ko hanggat hindi nalilinaw ang validity ng spouse consent at service acknowledgement. Pangatlo, napilitan ng legal side ng account na ihiwalay ang liability questions dahil hindi na pwedeng ituloy ng tahimik ang dating format. Hindi ko sasabihing naging madali. Hindi. May mga araw na umiiyak ako ng tahimik habang nakatitig sa kisame. May mga umagang nagigising akong parang may bato sa dibdib. Naaalala kong ang lalaking pinakasalan ko ay nagawang timbangin ang pangalan ko laban sa problema nila at pinili nilang ako ang gawing tulay. May mga gabing bigla kong naiisip ang reunion, ang pagtatawa nila, ang salitang mukhang pera, ang bulong na may kailangan tayo sa kanya, at parang may apoy na bumabalik sa lalamunan ko. Pero kahit mahirap, malinaw ang daan. Hindi ako bumalik sa kondo. Sa halip, sinundo ko ang ilang kong gamit makalipas ang 1 linggo, kasama si Faye at isang barangay officer mula sa lugar bilang neutral presence, walang drama, walang pakikipagtalo, habang inilalagay ko sa kahon ng mga damit ko, ang ilang libro, ang maliit kong kahon ng alahas na galing pa sa nanay ko, at ang framed photo naming dalawa ni Paulo na hindi ko na dinala, napansin kong wala na akong nararamdamang galit sa bawat bagay. Pagod na lang. At paglilinaw. Nasa sala si Paulo noon, hindi siya lumalapit. Parang gusto niyang magsalita pero hindi alam kung anong bersyon ng sorry ang may natitirang silbi sa puntong iyon. Bago ako tuluyang lumabas, doon lang siya nagsalita. Maris, may paraan pa ba? Huminto ako pero hindi ako lumingon agad. Napakaraming taon kong inasam na marinig mula sa kanya ang isang tanong na hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa nasaktan niya. Ngunit nang dumating iyon, wala na palang bigat. Dahan-dahan akong humarap. Meron, sabi ko. Bahagyang umangat ang tingin niya. At hindi iyon ang pagbabalik ko. Kitang-kita ko ang pagbagsak ng mukha niya. Tinuloy ko. Kung gusto mong magsimula ng tama, huwag mo nang akong piliting maniwala ulit sa salita. Ayusin mo ang bahagi mo sa proseso. Aminin mo ang alam mo sa tamang lugar at tanggapin mo na may mga sirang hindi na relasyon ang hinihingi, kundi pag-aako ng pananagutan. Namingilid ang luha niya pero hindi na ako natunaw.
Maraming taon kong inakala na ang pagiging mabuting asawa ay pagtitiis, pag-intindi, paulit-ulit na pagbibigay ng pagkakataon. Ngayon ko lang naunawaan na may mga sandaling ang pinakamalinis na anyo ng pagmamahal sa sarili ay ang pagtigil. Hindi lahat ng sugat ay kailangang ipaghiganti. Ang iba, kailangang tigilan. Pagkaraan noon, mabilis ang ilan, mabagal ang iba. Hindi ko na kailangang ikwento ang bawat legal na detalye para maramdaman mo ang bigat ng dulo. Sapat nang sabihin na hindi na ituloy laban sa akin ang balak nilang itulak. Naiguhit ng malinaw sa records ang dispute sa consent at service acknowledgement. Napilitang umayos ang ilang papeles, umurong ang ilang posisyon at napunta ang usapan sa tamang lugar kung saan hindi na ako ang pinakamadaling isabit. May kabayaran. Hindi lang pera, hindi lang papel. Reputasyon sa mga taong dating sanay mamili kung sino ang lalapitan. Tiwala sa loob ng pamilya na hindi na naibalik ng buo. At katahimikang matagal nilang inakalang kaya nilang kontrolin. Si Dayan, unti-unting nawala sa mga reunion. Si Tito Arman, kusa nang umiwas sa mga usapang ayaw naman niyang harapin noon. Si Tita Belen, paminsan-minsang bumibisita sa akin sa bago kong inuupahang maliit na apartment sa Lucena. Dala ang paborito kong nilupak at hindi na kailangang sabihin kung gaano siya nagsisisi. Sapat na iyon na nanatili siya. At si Celia, hindi siya lumuhod, hindi siya umiyak sa harap ko. Hindi rin siya humingi ng tawad sa paraang gusto ng mga mahilig sa dramatikong wakas. Pero may isang bagay siyang hindi na naibalik. Ang kakayahan niyang gamitin ako bilang katahimikan. Dahil sa huli, ang pinakamabigat na nawala sa kanya ay hindi lang kontrol sa kwento, kundi ang katiyakan may isang tao pa ring magpapanggap na okay lang ang lahat para lang matawag na pamilya. Makalipas ang ilang buwan, may dumating na settlement-related communication para sa bahagi ng proseso kung saan kailangan ng isaayos ang mga dapat ayusin at itama ang mga record na dapat nang itama. Hindi ako humarap doon bilang sugatang manunugang. Humarap ako bilang Maris Guevara. Hindi bilang extension ng apelyido nila. Hindi bilang mababang risk spouse. Hindi bilang tahimik na pirma sa gilid ng pahina. Ako lang. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sapat na iyon. Ngayon, kapag may nagtatanong sa akin kung ano ang pinakamasakit sa nangyari, hindi ko sinasabing ang insulto sa reunion, hindi yung pagtawag sa akin na mukhang pera, hindi rin yung demand notice. Ang pinakamasakit ay ang sandaling nalaman kong may mga taong kayang ngumiti sa iyo sa hapag habang dahan-dahan kang inilalapit sa apoy. Pero alam mo rin ba kung ano ang pinakamahalagang natutunan ko? Na hindi lahat ng revelasyon ay para gumanti ka. Ang iba, ibinibigay sa iyo para sa wakas, maituro mo sa sarili mo kung saan dapat huminto. Dati, akala ko ang pamilya ay iyong kahit anong mangyari, mananatili ka. Ngayon, alam ko na. Ang tunay na pamilya ay hindi ka gagawing panangga sa pagkakasala nila. At ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng katahimikan kapalit ng kaligtasan mo. Kung may aral man ang gabing iyon sa reunion, ito iyon. Kapag may narinig kang bulong na nagpapaliit sa halaga mo, huwag mo agad ipagpalagay na kaya mo pang tiisin. Minsan, ang unang tanda ng pagtataksil ay hindi sigaw, bulong. At kapag narinig mo iyon, pakinggan mo ang sarili mo. Dahil ang dangal kapag ilang beses mong ipinagpaliban para lang mapanatili ang anyo ng kapayapaan, darating ang araw na ikaw na mismo ang hindi makakakilala sa sarili mo sa salamin. Ako, muntik nang umabot doon, pero hindi na natuloy. At kung umabot ka man sa puntong kailangan mong pumili sa pagitan ng katahimikan at katotohanan, sana piliin mo ang masakit pero malinis. Hindi dahil madali, kundi dahil iyon lang ang may paghihilom sa dulo. Kung umabot ka rito, i-comment mo, hindi ako pipirma sa tahimik na panloloko. At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, mabigat, makatao at may sugat na hindi minamadali, mag-like, mag-share at mag-subscribe ka.
Minsan, ang pinakaimportanteng laban sa buhay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. Hindi na ako mananahimik.